Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, malimit kong naririnig ang isang sentimiento na marahil ay pamilyar din sa inyo. Naramdaman niyo na po ba na parang unti-unti kayong bumabagal sa paglipas ng bawat taon? Marahil ang inyong mga braso ay hindi na naitataas ng tulad ng dati o ang simpleng pag-akyat sa hagdanan ay nagiiwan sa inyo na hinahabol ang hininga kahit na wala namang gaanong nagbago sa inyong pang-araw-araw na gawain. Hindi ito biglaan. Ito ay banayad dahan-dahan, ngunit nararamdaman ninyo ang tahimik na pagkawala ng lakas na tila gumagapang kasabay ng pag-edad. Ang pagtanda iyan ay isang bagay na pagdadaanan nating lahat. Ngunit ang pakiramdam na mahina, hindi matatag, o tila hindi konektado sa sarili ninyong katawan, iyon po ay hindi kailangang maging bahagi ng kasunduan. Sa katunayan, ang pakiramdam na malakas, balanse, at puno ng buhay ay posible pa rin, lalo na kung alam ninyo ang mga tamang bagay na ibibigay sa inyong katawan. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 natural na pulbos, simple suportado ng agham at lubhang epektibo na makakatulong na muling buuin ang inyong mga kalamnan at ibalik ang inyong lakas pagkatapos ng edad na estant. Ang mga ito ay hindi mga himala. Sila ay mga tahimik na katulong mga kasangkapan na maaari ninyong ihalo sa inyong araw-araw upang dahan-dahang suportahan ang inyong katawan mula sa loob. At hayaan ninyong sabihin ko, ang huling pulbos sa listahan ay maaaring ang siyang pinakagugulat sa inyo. Ito ay hindi katulad ng anumang nasubukan ninyo na noon, ngunit maaaring ito mismo ang eksaktong kailangan ng inyong katawan. Kaya't manatili po kayo sa akin hanggang sa dulo. At habang narito kayo, kung mayroong anumang bagay sa artikulong ito na tumatak sa inyo, nais ko pong marinig iyon. Mag-iwan po ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin o sariling karanasan. Sige po, simulan na natin. At ang unang pulbos sa ating listahan ay maaaring pamilyar sa pandinig, ngunit malamang na hindi ninyo pa ito nakita sa ganitong paraan. Pag-usapan natin ang whey protein powder. Unang pulbos, whey protein powder. Whey protein. Alam ko po ang salitang whey ay maaaring magdala sa isipan ninyo ng mga bodybuilder sa gym na umiinom ng kanilang mga protein shake. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring hindi ninyo alam: ang whey protein ay hindi lamang para sa pagpapalaki ng naglalakihang mga braso. Ito ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa mga nakatatanda upang protektahan at muling buuin ang lakas na nararamdaman nilang unti-unting nawawala. Kita ninyo, habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kalamnan ay natural na nawawalan ng masa. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Ito ay unti-unti, tahimik, at madalas na hindi napapansin hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyo na medyo mas mahirap nang tumayo mula sa sopa o ang inyong balanse ay hindi na ganoon katatag. Ang prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia at apektado nito ang halos lahat ng tao na higit sa edad na 70 sa iba't ibang antas. Ngunit ipinakita ng mga pananaliksik mula sa Harvard at iba pang mga pangunahing institusyon na mayroong isang mabisang paraan upang labanan ito, at ang whey protein
ay nasa sentro mismo ng solusyong iyon. Ano ang nagpapabukod tangi sa whey protein? Ito ay kung gaano kabilis itong kayang sipsipin ng inyong katawan at kung gaano ito kayaman sa isang bagay na tinatawag na leucine. Ang leucine ay isang partikular na amino acid na gumaganap na parang isang switch ng ilaw para sa inyong mga kalamnan. Ito ang nagbubukas sa proseso na ginagamit ng inyong katawan upang muling buuin ang tisyu ng kalamnan. At dito, nagiging interesante kapag mas bata ka pa, madaling tumutugon ang iyong katawan sa anumang uri ng protina. Ngunit habang nagkakaedad ang iyong mga kalamnan, ay nagiging mas lumalaban. Kailangan nila ng mas malakas na senyales at ang leucine ang eksaktong nagbibigay niyon. Ang whey protein ay may mas maraming leucine kaysa sa halos anumang iba pang protina sa mundo. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang larawan sa inyong isipan. Isipin ninyo na katatapos lang ninyo ng inyong paglalakad sa umaga o marahil ay naghardin kayo ng kaunti. Kung iinom kayo ng isang maliit na smoothie pagkatapos na may isang scoop lang ng whey protein na inihalo, ang inyong mga kalamnan ay makakatanggap ng isang mayamang dosis ng mga amino acid sa loob lamang ng 30 minuto. Iyan ay isang kritikal na bintana na tinatawag ng mga mananaliksik na anabolic window, kung kailan ang inyong katawan ay handang-handa na muling magtayo at magkumpuni. Ito ay parang pag-abot sa inyong mga kalamnan ng eksaktong materyales na kailangan nila sa tamang panahon na kailangan nila ito. Mayroong isang kamakailang pag-aaral kung saan ang mga nakatatanda ay binigyan ng whey protein araw-araw habang gumagawa ng magaan na ehersisyo tulad ng paggamit ng resistance bands o simpleng pagtayo mula sa isang upuan. Kung ikukumpara sa grupo na nag-eehersisyo ng walang whey, ang grupo na may whey ay nagkaroon ng mas maraming lean muscle, bumuti ang lakas ng kanilang mga binti at nagkaroon ng mas mahusay na balanse. Ang mga ito ay hindi lamang mga numero sa isang chart. Ito ay mga totoong tao na nagagawang maglakad ng mas malayo tumayo ng may higit na kumpiyansa at kahit nabawasan ang kanilang panganib na madapa na alam nating isang seryosong alalahanin kapag lampas na sa 60. Mayroon akong isang kaibigan na nagngangalang Mang Berto, 72 taong gulang. Isang taon na ang nakalipas, sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay bumibigay na ang kanyang mga binti na kahit ang pagtayo sa pila sa grocery store ay nakakapagod sa kanya. Sa mungkahi ng kanyang doktor, sinimulan niyang magdagdag ng whey protein sa kanyang almusal, isang scoop lang na hinalo sa kanyang umagang oatmeal na may kaunting kanela. Pagkalipas ng 3 buwan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na tumatak sa aking isipan, "Dok, pakiramdam ko akin na ulit ang mga binti ko. Hindi ito dramatiko. Hindi siya tumatakbo sa paligid ng kanto, ngunit nagagawa niyang tapusin ang kanyang araw nang hindi nag-aalala na bibigay ang kanyang mga binti." Iyan ang uri ng tahimik na tagumpay na tunay na mahalaga. Ngayon, hindi ko sasabihing perpekto ang whey protein para sa lahat. Ang ilang mga tao ay lactose intolerant at kahit na maraming mga produkto ng whey ngayon ay pinoproseso upang alisin ang karamihan ng lactose, laging mabuti na magsimula ng dahan-dahan at tingnan kung paano tutugon ang inyong katawan.
Mayroon ding mga opsyon na whey isolate na mas banayad sa tiyan. At ang lasa malayo na ang narating nito. Sa mga panahong ito, mahahanap mo ito sa lasang vanilla tsokolate o kahit na walang lasa upang maihalo mo ito sa mga sopas, smoothie o yogurt nang hindi gaanong nagbabago ang lasa. Ang mahalaga ay hindi ang tatak o ang lasa, ito ay ang ugali. Ang pagdaragdag ng whey protein isang beses sa isang araw, lalo na pagkatapos ng magaan na aktibidad, ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa iyong katawan. Mag-rebuild tayo. At ang kamangha-manghang bagay ay nakikinig ang iyong katawan. Kahit na sa iyong 70s o 80s, ang iyong mga kalamnan ay may kakayahan pa ring magkumpuni at magpanibago. Kailangan lang nila ng tamang suporta. Ikalawang pulbos Pea Protein Powder. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo mas banayad, lalo na para sa inyo na maaaring may problema sa dairy ang pea protein. Huwag po kayong malinlang sa salitang pea o gisantes. Hindi natin pinag-uusapan ang pag-upo sa harap ng isang plato ng malambot na berdeng gulay. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan ngunit nakakagulat na banayad sa katawan. Ang pea protein powder ay nagmula sa mga dilaw na split peas at ito ay isa sa mga pinakamahusay na opsyon na nakabatay sa halaman para sa muling pagbuo ng lakas, lalo na kung kayo ay higit sa istinto at naghahanap ng isang bagay na parehong masustansya at madaling matunaw. Narito ang kahanga-hangang bagay tungkol sa pea protein. Ito ay mayaman sa isang espesyal na amino acid na tinatawag na arginine. Ngayon, ang arginine ay hindi gaanong napag-uusapan kumpara sa leucine o protina sa pangkalahatan. Ngunit ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa pagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Isipin ito bilang paraan ng kalikasan upang tulungan ang mga sustansya na mas malayang gumalaw sa iyong katawan na lalong mahalaga para sa iyong mga kalamnan. Ang magandang sirkulasyon ay nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng mas marami sa kung ano ang kailangan nila upang gumaling lumago at manatiling aktibo. At huwag mag-alala dahil lang ito ay plant-based ay hindi nangangahulugang ito ay hindi gaanong epektibo. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2023 ang tumingin sa mga nakatatanda at ikinumpara kung paano tumugon ang kanilang mga kalamnan sa pea protein kumpara sa whey protein. Inaasahan ng mga mananaliksik na mangingibabaw ang whey dahil ito ang naging gold standard sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Parehong grupo ay nagpakita ng magkatulad na muscle protein synthesis na nangangahulugang ang kanilang mga katawan ay parehong may kakayahang gamitin ang protina upang bumuo at magkumpuni ng kalamnan basta't sapat ang dosis. Ang pea protein ay nakipagsabayan sa whey. Yan ay isang malaking bagay lalo na para sa inyo na umiiwas sa dairy dahil sa lactose intolerance o simpleng mas gusto ang mga opsyon na plant-based. Sa pea protein, nakukuha mo pa rin ang lahat ng mahahalagang amino acid, ang mga building block na inaasam ng iyong mga kalamnan, ngunit walang pamamaga ng tiyan o discomfort na minsan ay kasama ng mga pulbos na galing sa gatas. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento. Ang aking kaibigan
na si Aling Elena, 17 taong gulang, ay laging may problema sa kanyang panunaw. Sa tuwing susubukan niya ang isang bagong suplemento ng protina, ito ay nakakasama sa kanyang tiyan o nagiiwan sa kanya ng pakiramdam na mabigat. Isang araw sinubukan niya ang Pia Protein na hinalo sa kanyang morning smoothie na may almond milk, isang frozen na saging, at isang kurot ng kanela. Sinabi niya sa akin, "Dok, parang tinanggap lang ito ng katawan ko nang walang problema." Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam ng mas katatagan sa kanyang mga paa. Hindi na siya gaanong napapagod sa paglalakad papunta sa parke at ang kanyang lakas ay tumatagal ng mas matagal sa buong araw. At higit sa lahat, nanatiling kalmado ang kanyang tiyan. Iyan ang kagandahan ng Pia Protein. Ito ay banayad sa bituka, ngunit malakas kung saan ito mahalaga. At dahil wala itong mga karaniwang allergen tulad ng dairy gluten at soy, ito ay isang ligtas na pagpipilian para sa maraming senior na kailangang maging mas maingat sa kanilang kinakain. Ngayon, kung tataka kayo kung paano ito gamitin, simple lang ang sagot. Tulad ng whey, ihalo ito sa isang smoothie isaboy, sa inyong lugaw o oatmeal, o kahit na ihalo sa isang mangkok ng sopas o mashed sweet potatoes kamote. Karamihan sa mga walang lasa na pea protein ay madaling humahalo at hindi mangingibabaw sa lasa ng inyong pagkain. At kung gusto ninyo ng kaunting lasa, may mga bersyon na vanilla at tsokolate na nakakagulat na masarap. Ang susi tulad ng dati ay ang pagiging pare-pareho. Tulad ng pag-aalaga sa isang hardin, ang mga bulaklak ay hindi namumukadkad sa isang gabi. Ngunit sa isang matatag na routine, magsisimula kayong makapansin ng maliliit na pagbabago, mas mahabang paglalakad, nang hindi nagpapahinga pagtayo mula sa upuan, nang may mas kaunting pagsisikap, pakiramdam na ang inyong mga binti ay mas maaasahan. Iyan ang uri ng pag-unlad na sinusuportahan ng Pia Protein, mabagal, matatag at napapanatili. Isang bagay na dapat tandaan ay ang pea protein ay may bahagyang naiibang texture kumpara sa whey. Maaaring mas makapal o mas earthy ang pakiramdam nito, ngunit maraming tao ang nasasanay dito ng mabilis, lalo na kapag nagsimula na nilang mapansin kung gaano kahusay ang kanilang pakiramdam. Ikatlong pulbos collagen peptides powder. Ngayon, lumiko tayo ng bahagya at pag-usapan ang isang bagay na madalas na napapabayaan kapag iniisip natin ang kalusugan ng kalamnan, ang collagen. Maaaring narinig na ninyo ito sa mga patalastas ng skincare o mga beauty cream, ngunit ang tunay na mahika ng collagen ay mas malalim pa kaysa sa mga kulubot o balat. Para sa mga senior, lalo na ang collagen ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagpapanatili ng maayos na paggalaw ng inyong katawan at pakiramdam na suportado mula sa loob. Kaya ano ba talaga ang collagen? Ito ay isang protina, ngunit hindi lang basta-bastang protina. Ito ang pandikit na nagbubuklod sa lahat. Isipin ito na parang isang balangkas o pundasyon sa loob ng inyong katawan. Ito ang bumubuo sa istruktura ng inyong mga tendon, ligament, cartilago, at maging ang connective tissue na bumabalot sa inyong mga kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang ating mga antas ng collagen. Iyan ang isang bahagi kung bakit sumasakit ang mga kasukasuan, lumalagutok ang mga tuhod,
at hindi na gaanong matatag ang pakiramdam sa mga kalamnan. Ngunit narito ang magandang balita, ang collagen peptides, isang pulbos na anyo na pinaghiwa-hiwalay para sa mas madaling pagsipsip, ay maaaring makatulong na punan ang kung ano ang tahimik na kinukuha ng panahon. Ngayon, magiging tapat ako, ang collagen ay hindi isang powerhouse para sa pagpapalaki ng kalamnan tulad ng whey o pea protein. Mababa ito sa leucine at ilang iba pang mga amino acid na direktang nagpapasigla sa pagbuo ng kalamnan. Ngunit kung saan nagniningning ang collagen ay sa isang naiiba ngunit pantay na mahalagang papel, ang pagsuporta sa balangkas sa paligid ng iyong mga kalamnan. Isipin ang iyong mga kalamnan bilang makina ng isang kotse. Ang collagen ang suspension system. Maaari kang magkaroon ng malalakas na kalamnan, ngunit kung ang iyong mga tendon at ligament ay mahina, lahat ay parang hindi matatag. Iyon ang dahilan kung bakit napakagandang pag-aralan ang mga senior na gumagamit ng collagen peptides. Sa isang klinikal na pagsubok mula sa Germany, ang mga matatandang lalaki na may pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad ay gumawa ng mga simpleng ehersisyo tulad ng squats gamit ang isang upuan o magaan na mga pabigat sa kamay at uminom ng 11 gramo ng collagen peptides araw-araw. Pagkatapos lamang ng 12 linggo, hindi lamang sila nagkaroon ng mas maraming lean muscle kaysa sa grupo na nagsanay ng walang collagen, kundi nag-ulat din sila ng pinabuting lakas at isang kapansin-pansing pagbaba sa taba ng katawan. Bihira iyon. Karamihan sa mga suplemento ay hindi nakakaapekto sa taba ng katawan, ngunit tinulungan ng collagen ang kanilang mga katawan na mas mahusay na magamit ang paggalaw na ginagawa na nila. Isa sa aking mga paboritong kwento ay mula sa isang ginang na nagngangalang Nanay Teresita o 28 taong gulang na nagsimulang magdagdag ng collagen sa kanyang panghapon na tsaa. Wala siyang gaanong inaasahan, gusto lang niyang sumubok ng isang bagay na makakatulong sa kanyang naninigas na mga tuhod. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, napansin niya na mas may kumpiyansa siyang umakyat at bumaba sa hagdanan. Sa kanyang mga salita, "Dok, parang may nag-click. Pakiramdam ko mas konektado na ulit ang mga binti ko." Hindi iyon isang siyentipikong termino siyempre, ngunit malaki ang sinasabi nito tungkol sa ginagawa ng collagen. Muli, nitong pinag-uugnay ang mga piraso tahimik at dahan-dahan. At narito ang isang bagay na mas maganda pa, ang collagen peptides ay halos ganap na walang lasa at amoy. Maaari ninyo itong ihalo sa kape, sopas o kahit nasa smoothies at hindi ninyo man lang mapapansin na naroon ito. Dagdag pa, ito ay banayad sa tiyan na halos walang naiulat na side effects kahit para sa mga nakatatanda na may sensitibong panunaw. Isa pang nakakagulat na benepisyo ng collagen, hindi lang ito tungkol sa paggalaw. Maaari rin itong sumuporta sa ginhawa ng kasukasuan, densidad ng buto at maging sa pagkaelastiko ng balat. Ito ay dahil naglalaman ito ng mataas na halaga ng glycine at proline, mga amino acid na mahalaga para sa pagkumpuni ng tissue sa buong katawan, hindi lang mga kalamnan, kundi mga buto, kasukasuan at maging ang lining ng iyong bituka. Isang bagay na lagi kong hinihikayat ay ang pagsasabay ng collagen sa vitamin C. Kahit isang hiwalang
ng dalandan ilang piraso ng strawberry o isang patak ng katas ng kalamansi. Ito ay dahil tinutulungan ng vitamin C ang iyong katawan na mas epektibong magamit ang collagen. Para kang nag-abot sa isang tao ng martilyo at pako. Ang collagen ang nagbibigay ng mga materyales at ang vitamin C ang tumutulong sa iyong magtayo gamit ang mga ito. Ika-4 na pulbos, brown rice protein powder. Ngayon, ituon natin ang ating pansin sa isang bagay na maaaring ikagulat ninyo, ang brown rice protein powder. Kapag naririnig ninyo ang salitang kanin, marahil ay iniisip ninyo ang isang malambot na side dish, marahil isang bagay na kinagigiliwan ninyo sa hapunan sa loob ng maraming dekada. Ngunit nakatago sa bawat butil ng brown rice ay isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan protina, na kapag maingat na kinuha ay nagiging isang banayad ngunit epektibong kasangkapan upang makatulong na muling buuin ang kalamnan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngayon, ang brown rice protein ay walang maningning na reputasyon ng whey o ang usong plant-based na dating ng pea protein. Ngunit ang taglay nito ay isang nakapapawing pagod, hypoallergenic, na kalikasan na ginagawa itong perpekto para sa sinumang may sensitibong tiyan, mga allergy sa pagkain o talamak na pamamaga. At aminin natin, habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga digestive system ay hindi laging umaayon sa gusto natin. Maraming mga senior ang nahihirapan sa kabag-pamamaga ng tiyan o discomfort pagkatapos kumain, lalo na kapag sinusubukang magdagdag ng mas maraming protina sa kanilang dieta. Dito pumapasok ang brown rice protein na may tahimik na biyaya. Madali itong tunawin, walang dairy, gluten at soy, ngunit kapag kinuha sa tamang dami, maaari itong magtayo ng kalamnan na kasing epektibo ng whey. Alam ko parang napakaganda para maging totoo, ngunit sinusuportahan ito ng agham. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, binigyan ng mga mananaliksik ang isang grupo ng mga tao ng 48 gramo ng brown rice protein pagkatapos mag-ehersisyo at ang isa pang grupo ng parehong dami ng whey protein. Pagkalipas ng 8 linggo, parehong grupo ay nagkaroon ng parehong dami ng kalamnan at lakas. Ngayon, ang pag-aaral na iyon ay nakatuon sa mga mas bata, totoo iyon, ngunit ang aral ay makapangyarihan. Kapag binigyan ng sapat, ang rice protein ay kayang makipagsabayan. At para sa mga senior, lalo na sa mga vegetarian, vegan o sensitibo sa dairy, ito ay maaaring ang nawawalang piraso sa kanilang puzzle ng kalusugan ng kalamnan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang taong trabaho ko. Si Ginoong Lito 70 taong gulang, mahinahon magsalita, isang retiradong guro ng matematika. Nagkaroon siya ng sensitivity sa parehong dairy at soy sa paglipas ng mga taon at iniiwasan na niya ang karamihan sa mga suplemento ng protina. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na mas mabilis siyang nawawalan ng kalamnan kaysa sa normal at ramdam niya rin ito. Ang pagbangon sa kama ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap at ang kanyang mga braso ay nanghihina kapag nagbubuhat ng mga supot ng grocery. Sinimulan namin siya sa brown rice protein, isang scoop lang na hinalo sa isang mainit na mangkok ng kalabasa soup tuwing gabi.
Pagkalipas ng 3 buwan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na simple ngunit makabuluhan, "Dok, hindi ko na kinatatakutan ang pagbangon sa umaga." Kita ninyo ang lakas na nawawala sa atin sa paglipas ng panahon ay hindi lamang nakakaapekto sa kung paano tayo gumalaw. Nakakaapekto ito sa kung paano tayo nakakaramdam. At ang maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng rice protein ay maaaring baguhin ang buong karanasan ng pagtanda. Ang nagpapabukod-tangi sa brown rice protein, bukod sa pagiging napakadaling tanggapin ng katawan, ay naglalaman ito ng magandang balanse ng mga amino acid, kabilang ang maraming methionine at cysteine. Ang dalawang ito ay kilala bilang mga sulfur-containing amino acids at tumutulong sila sa pagkumpuni ng cell detoxification at kahit na sa kalusugan ng kasukasuan. Iyan ay isang maliit na bonus na hindi napagtatanto ng maraming tao. Ang brown rice protein ay hindi lang tumutulong sa kalamnan. Sinusuportahan din nito ang pangkalahatang kalusugan ng mga cell. Mayroon din itong makinis at neutral na lasa na ginagawang madaling ihalo sa halos anumang bagay, mga sopas, stews, lugaw, o kahit na niligis na gulay. Isa sa aking mga kliyente ay nanunumpa sa kanyang recipe ng brown rice protein na inihalo sa kanyang niligis na kamote na may isang dampi ng kanela. Hindi lang ito masarap, pinapanatili rin siyang busog at may lakas sa buong hapon. Ngayon, maaaring nagtataka kayo kung ganoon ito kaganda. Bakit hindi ito gaanong pinag-uusapan ng mga tao? Ang totoo, ang brown rice protein ay tahimik na nagtayo ng isang reputasyon sa mundo ng nutrisyon. Ngunit wala itong kislap sa marketing tulad ng ibang mga produkto. Ngunit sa mga gumagamit nito, lalo na sa mga nakatatanda na naghahanap ng isang maaasahan at hindi nanggagalit na protina, ito ay naging isang tahimik na paborito. Ika-5 pulbos, spirulina powder, at ngayon, dumating na tayo sa isang bagay na tunay na natatangi, isang pulbos na hindi lang nagpapakain sa iyong mga kalamnan, kundi nagpapalusog sa iyong buong katawan mula sa loob. Pinag-uusapan ko ang spirulina powder. Hindi ito ang iyong tipikal na suplemento ng protina at hindi ito nagmumula sa isang bukid o taniman. Sa katunayan, ang spirulina ay isang malalim na berdeng-asul na algae na lumalaki sa mga lawa ng sariwang tubig at mga pond na nasisikatan ng araw. Tinawag itong isang superfood, isang himalang halaman, kahit na isang regalo mula sa kalikasan. At kapag naunawaan ninyo kung ano ang magagawa nito, lalo na para sa mga nakatatanda, baka sumang-ayon din kayo. Hindi tulad ng whey pea o rice protein, ang spirulina ay hindi iniinom para sa mataas na dami ng protina bawat scoop. Bagaman ito ay humigit kumulang 60% hanggang 70% na protina ayon sa timbang na kahanga-hanga. Ang nagpapabukod-tangi dito ay kung gaano karami pa ang dala nito sa mesa. Puno ito ng mga mahahalagang sustansya, B vitamins, iron, magnesium, beta-carotene, at isang napakalakas na pigment na tinatawag na phycocyanin. Ngayon, iyan ay maaaring parang isang magarbong siyentipikong salita, ngunit narito ang kailangan ninyong malaman: tinutulungan ng phycocyanin na labanan ang pamamaga at oxidative stress, dalawa sa mga tahimik ngunit matatag na kaaway
ng mga tumatandang kalamnan. Kita ninyo habang tayo ay nagkakaedad, hinaharap ng ating mga katawan ang isang bagay na tinatawag ng mga mananaliksik na inflammaging. Ito ay isang mababang antas ng talamak na pamamaga na dahan-dahang sumisira sa tisyu ng kalamnan, nagpapatigas sa mga kasukasuan at umuubos ng ating lakas. Pumapasok ang spirulina na parang isang kalmado at matatag na repair crew, binabawasan ang pamamaga, pinoprotektahan ang iyong mga cell at tinutulungan ang iyong mga kalamnan na mas madaling makabawi mula sa pang-araw-araw na pagkasira. Mayroong isang kamangha-manghang pag-aaral na ginawa sa mga nakatatanda na uminom ng spirulina araw-araw sa loob ng 16 na linggo. Hindi lamang tumaas ang kanilang mga antas ng antioxidant, kundi bumaba rin ang kanilang mga inflammatory marker, partikular na ang isang compound na tinatawag na IL-6 na direktang nauugnay sa pagkasira ng kalamnan sa mga ngaya senior. Nangangahulugan iyon na ang spirulina ay hindi lang tumutulong sa iyo na maging mas mabuti ang pakiramdam. Literal na pinoprotektahan nito ang iyong tissue ng kalamnan mula sa pinsala sa antas ng cellular. Naaalala ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Nestor, 70 taong gulang, na sumulat sa akin pagkatapos subukan ang spirulina sa unang pagkakataon. Siya ay may pag-aalinlangan. Tinawag pa niya itong lumot ng lawa. Noong una, mga salita niya hindi akin. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, may napansin siya. Hindi na siya gaanong pagod pagkatapos ng kanyang paglalakad sa umaga. Ang kanyang mga binti ay hindi na sumasakit tulad ng dati. Nagsimula pa siyang gumawa muli ng magaan na pag-uunat. "Dok, parang mas magaan huminga ang katawan ko," sabi niya. Iyan ang kapangyarihan ng spirulina, banayad, matatag na pagpapabuti. At kung kayo ay isang taong madaling mapagod o pakiramdam na ang inyong tibay ay hindi na tulad ng dati, maaaring sorpresahin kayo ng spirulina. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang mga taong umiinom ng spirulina ay maaaring mag-ehersisyo ng mas matagal bago mapagod at mas mabilis na makabawi pagkatapos. Hindi lang iyon para sa mga atleta, para iyon sa sinumang gustong maglakad ng mas malayo, gumalaw ng mas matagal o mag-enjoy sa mga pang-araw-araw na gawain nang hindi nauubusan ng gasolina. Ngayon, isang mabilis na paalala, ang spirulina ay may medyo earthy o parang lasang dagat na lasa. Hindi ito hindi masarap, ngunit maaaring mangailangan ng kaunting pagsanay. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan ng marami. Kahit kalahating kutsarita lang sa isang araw na hinalo sa tubig juice o isang smoothie ay maaaring maghatid ng malalaking benepisyo sa paglipas ng panahon. Ang ilang mga tao ay hinahaluan ito ng lemon o kaunting apple juice upang mapahina ang lasa. Ang iba naman ay iniinom ito sa anyong kapsula. Anuman ang paraan, ang pagiging pare-pareho ang mahalaga. Isa pang bonus, ang spirulina ay isa sa iilang natural na pinagmumulan ng vitamin B12 na galing sa halaman, isang bagay na maraming nakatatanda ay may kakulangan ng hindi man lang namamalayan. Ang mababang B12 ay maaaring humantong sa pagkapagod, brain fog, at kahit na mga problema sa nerbiyos. Kaya ang pagdaragdag ng spirulina
ay maaaring makatulong sa iyo na hindi lang maging mas malakas, kundi mas matalas din ang isip at mas nakatuon. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay gumagana ng banayad, walang mabigat na panunaw, walang pamamaga ng tiyan, walang biglang pagbagsak ng enerhiya. Tanging matatag natural na suporta tulad ng isang tahimik na kasama na nagtatrabaho sa likuran na tinutulungan ang iyong katawan na gumana ng medyo mas mahusay sa bawat araw. Konklusyon at isang mahalagang aral sa buhay. Kaya ayan na po 5 natural na pulbos. Bawat isa ay may sariling natatanging paraan ng pagtulong sa iyong mga kalamnan na manatiling malakas na babaluktot at puno ng buhay. Hindi ninyo kailangan ang lahat ng 5. Kahit isa lang na regular na ginagamit ay maaaring baguhin ang paraan ng pakiramdam at paggalaw ng inyong katawan. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa lakas na sa inyo pa rin. Kita ninyo ang pananatiling malakas pagkatapos ng edad na 16 na ay hindi tungkol sa pagbubuhat ng mabigat o pagtakbo ng mga marathon. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalino at masustansyang mga pagpipilian. At ang mga pulbos na ito, hindi sila mahika ngunit sila ay mga kasangkapan, simple makapangyarihang mga kasangkapan na maaari ninyong ihalo sa inyong tsaa, i-blend sa inyong smoothie, o isaboy sa inyong araw. At bago tayo magtapos, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay bilang inyong doktor at kaibigan. Ang pag-aalaga sa ating katawan sa ating pagtanda ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang paraan ng pasasalamat. Pasasalamat para sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin at para sa katawang tapat na naglingkod sa atin sa loob ng maraming dekada. Bawat pagpili na nagpapalusog dito, isang masustansyang pagkain, isang magaan na paglalakad, o isang scoop ng protina ay isang paraan ng pagsasabing, "Salamat katawan ko sa lahat ng iyong ginagawa." Ang lakas na muli nating itinatayo ngayon ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para makasama pa natin ng mas matagal at mas masaya ang ating mga mahal sa buhay. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng isang bagay na pag-iisipan, labis ko pong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Nasubukan na po ba ninyo ang alinman sa mga ito? Ano ang naging epekto para sa inyo? Mangyaring mag-iwan po ng komento sa ibaba. At kung nais ninyo ng mas maraming banayad at suportado ng agham na mga tip upang manatiling aktibo at puno ng buhay, huwag po ninyong kalimutan na i-like ang artikulong ito, ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang gabay. Tayo po ay magkakasama sa paglalakbay na ito at naniniwala ako na ang pinakamagagandang kabanata ng inyong buhay ay maaari pa ring mapuno ng lakas, kagalakan at sigla. Hanggang sa muli, maging mabuti po kayo sa inyong katawan. Ito'y masipag na nagtatrabaho para sa inyo araw-araw.